75,000 ang sweldo pero hanggang ngayon wala pa ring ipon. Akala ng iba ay malaki na yung sweldo pero totoo, wala siyang naiwan kahit piso. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Again, nasa Money Makeover series po tayo. Pag-usapan po natin yung ika nga isang common money traps na na-experience ng karamihan na kumikita ng malaki na ngayon. High income, zero savings. Anong ibig po sabihin? Napapansin nyo po, nung maliit ang sweldo na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng sweldo, nagkulang na, nagkautang pa. Yan po ang nangyari sa isang ika nga miyembro po namin, isang kliyente po namin. Itago na lang natin sa pangalan na Jared, 28 years old, project manager ng isang tech company. First time niya, umaabot ng mga 75,000 with bonuses, umaabot pa ng 6-digit income per month ang kanyang sweldo. Pero ang tanong, magkano na ang pera mo na sa bank account mo? At itong sagot niya, 1,237. Oo. Sabi ko, ha? Ano yan? Address? Hindi. Yan ang pera ko sa bangko. Ha? Ano pa nangyari? So ito na yung kinento niya sa akin. Every pasweldo daw, may pasushi, may bagong sapatos, may staycation na hotel. Sabi niya, gusto daw niya i-reward ang kanyang sarili kasi galing daw siya sa hirap. Understandable. Okay? Pero ito yung problema. Walang budget, walang tracking, walang boundaries. At hanggang may nangyari na hindi inaasahan. Wala siyang emergency fund, na ospital ng lola, at nakakahiya raw, wala daw siya maibigay o wala daw siya nakaitulong. Kaya nga, anong ginawa po namin? So sinabi niya na talagang, yun nga, we did a coaching session. Noong nagko-coaching na kami, first thing we did is we want to clarify. Kailangan maliwanagan po eh. Ginawa po namin, pinasulat ko po sa kanya yung past 3 months na mga gastusin niya. At lumalabas po siya, 28,000 po. Out of 75,000 na sweldo niyang regular, pumupunta po sa luho, Grab Food, Lazada Shopping, streaming subscription, kape, tapos yung mga staycation nga. Na-shock siya, 28,000. Tapos, anong ginawa po namin? We created a freedom budget para sa kanya. So, ano ginawa po namin? Ginamit po namin yung formula na income minus savings equivalent to expense. Unahin muna niya ang pag-ipon bago siya gumastos. Ano yung iipon muna niya? Number 1, emergency fund. That's number 1. Number 2, ano pag-iipunan niya para sa kanyang future, yung retirement and investment. And then number 3, yun na yung gastos. So nag-umpisa muna kami ng 5%, 90% gastos. Eh sabi naman niya, paano naman yung comfort ko? Ayoko naman ma-deprive. Sinabi ko, walang problema yun. Ang ginawa po namin sa 90%, nag-allocate po kami ng at least na tinatawag namin enjoyment fund or pleasure fund. Meron siyang budget on a monthly basis. Actually, nag-allocate po kami ng 5,000 pesos for that. And last but not the least, ang ginawa po namin, habang ginagawa niya, in-automate na po namin. Automated na po ang transfer ng 5% sa kanyang savings, 5% sa kanyang investment, at 90% para sa kanyang gastusin. Hindi niya pwedeng galawin. Ang usapan, pag wala sa budget, hindi pwedeng gastusin. To cut the long story short, after 5 months, ito na po ang nangyari. Meron na pong 62,000 pesos na ipon. Nabayaran na rin po niya kung ano mga obligasyon niya. Mas nag-e-enjoy na siya sa buhay. Tuwing nag-e-enjoy sa using his 5,000 pesos per month, hindi na siya na-stress kasi walang guilt. Ang sabi niya sa akin, ang sarap pala ng pakiramdam na tuwing gumagastos ka, alam mo saan nanggagaling ang pera at saan pumupunta ang pera. Kaya mga kapatid, ito lang po babala. High income doesn't guarantee peace of mind. Kung hindi mo inayos, wala kang budget, wala kang limit, wala kang boundaries, nako, may i-stress ka at walang matitira. So kung ikaw ay kumikita ngayon at di mo alam kung yun nga, saan pupunta ang pera mo, kailangan mo ng gabay, kailangan mo someone to guide you and to coach you. Nako, wag na kayong maghalala. Nandito na si Kuya Chinky para tulungan ka. So you can join our coaching group if you want to know more about our coaching group. Okay, paano namin kayo matutulungan? Just go to the comment section. Sana naman naliwanagan po kayo sa episode ng Money Makeover series po natin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.